Okay, ang atong Bible study karong gabi una ari na ta sa Proverbs 21:21. Kanya ang atong Proverbs 21:21 naghisgot man ni siya og finding life. Of course, it's more on the physical, but atong gi-expand further, atong gi-appeal diri ang kanang tinuray nga life gyud. So obtaining the true and lasting life mao ni atong topic karong gabi una. Ang atong outline, of course, ang atong proverb, and then doon tayo tulo ka points nga atong tunan. Una is, our God is a God of justice and mercy. Ikaduha, Christ's warning must be treated seriously. And then, ikatulo is, only few can find the true and lasting life. And then, atong reflections. Muna atong pagkatanawang karong gabi una, no? Karon, ang atong proverb again, Proverbs 21 verse 21. And then, whoever pursues justice and kindness will find life and honor. So, yun diyan, no? Whoever pursues justice and kindness, yun diyan, will find life. So, again, no? Yun diyan, katong nag-pursue justice and kindness will find life and honor. So, kini nga version nagamit siya og justice and kindness. Unya makakaplag daw kinabuhi. Nya dili lang kinabuhi napoy honor. Kung saan na to pag munay pangutana, no? Kung saan na to pag exercise or pursue justice at the same time kindness. Sa ibang version na is justice, niya kanang kindness is mercy. Anyway, ato na lang tayo sa katong version, no? So again, whoever pursues justice and kindness will find life and honor. Kung sa inyo, may istoryaan ni siya, no? Verse. Kung sa may nakuha ninyo nga point, kung na nagpursu kung justice. Naman ko yung magpursu justice, meaning imuhog yung pangita agustisya, di ba? For example, doon ay mga hitabo, mga dili mayo, kung imong pangita justice. So normally ba, ang justice, medyo dili siya maayo kung i-implement din mong justisya, di ba? Murag maglisod ka o hatag og kindness o gusto kag justice. No? So muna usa sa atong tanahon. But anyway, yung dia makafind life and honor. So basta na mo nas in mind to try to explain this one. So unsang paagi nga you pursue justice at the same time kindness. Pwede ba na mahimo sa tao? Kasi na mo yung mga na-contribute? Iniwan? Hello, bro. Hello? Yes, bro. Yes, bro. Sa tingin ko parang siya, malinaw na malinaw siya na parang yan, bro, yung sa akin na yung kapag gusto mo yung makatuwiran ka, yung lagi kang or justice at mabuti ang tao, ka, and then makakakita ka talaga ng buhay. Ibig sabihin, humaba yung buhay natin sa ating pagiging mabuti. And then, akibat nito, kasama nito, po yan, magiging mo yung honor, yung pagtingin ng mga tao sa'yo na mabuti kang tao. Parang gano'n lang. Okay, salamat. Yun lang sa akin, bro. Okay, bro. Thank you very much, bro. No? So, I hope nakuha ninyo, no? Kaya medyo choppy ang niya. But anyway, so mo to, no? When you pursue justice and kindness, again, you will have life, no? And then, of course, okay, that yung ano. Si Erika na ito yung gusto na, sis? Parang sa kindness, sir, important sa malalim sa justice kay actually, mga katao ma-involved, sir. For example, ang katong nakasa, ang katong masantaan niya. Kung maingat ka, sir, na pursues justice, meaning, for example, na nadumbulan sa sakyanan niya, ang nadumbulan kay kanang parang naman ang motorista. Dahil yun, ay lagi kung buhay ang motorista, sir, kaya pwede sila
Ano lang siya sa katong mga kuan, nakamangga siya. Hindi na siya kuan, hindi na siya ipa-hospital, kung bawal sila ihang bakit, mga na siya. But, ikaw sir, ikaw ang nakakita sa nita mo, pwede ka mo show of kindness both, of justice sa both, justice in a sense na kung salit dito ang isa ka tao, kay imo siya storyaan na sa iyo siya, nila yung itarong ang katong salit sir. Yeah, so ang balaod, ang law. Kindness in a way na kind ka enough to correct sa unsa ang wrongdoing sa katong nakasala. Kind sa kamutabang sa katong tao na aksidente sa nabanggulan. Okay, so thank you, sis, no? So, ang pani sis Erica is, kato, no? For example, doon ay nabanggaan, and then hit and run lang. Kato, no? Ang yun, no? For example, sa kakatao nga nakakita sa hitabo, makatong hit and run. So, exercise of justice, for example, meaning imo siyang, ano, no? For example, kato, make sure nga mabayaran, for example, no? Using the law ba. And then, kindness, kind enough kung makang mo, kung na siyang mo naghimo ato. At the same time, you show kindness ka to mismong na ano, no? Yung nabiktima. Diba? Kay, luoy di kayo, no? Imagine, hit and run lang. Yan, no? Again, ang atong kan is about justice na dyan. I think nakuha na itong point ni Sis Erica. And of course, no, itong yung libog-brabong po, no, kung kain ka, of course, daghang mga tao mong ganani mo, and then again, it's a fine life, no? And of course, people will say something good about them. Now, let's now move to, ano lang, no, sa next verse. No? And then, whoever pursues righteousness and kindness will find life and honor. So, instead of justice, righteousness. But of course, no, we know na ang just o right, pareho rin na siya. Makiangayon. Pero mo lagi na siya, no? Kung makiangayon ka, meaning you will always give what is due, no? Ato sa usa, for example, kasala mo sa, hindi mo ginaya siya hatag, otherwise, hindi naka-righteous, no? Kung partial ka na. Diba? So, medyo lisod i-harmonize kung ikaw nga tao nag-exercise kag righteousness, at the same time, kindness, okay lang siguro na kung tanan mga sana sa positive na situation ba. No? Pero kung negative na, like ito yung ni Sis Erica kanina, kung i-implement mo to based on the law, that's righteousness gapon or justice. Pero katong tao nga na nakasa o suffer din siya. Pero you showed kindness to the one nga na biktima. So, anyway, padayon sa nato, there is a kining American Standard Version, no? He that followeth after righteousness and kindness findeth life, righteousness, and honor. So dire tulo na. Katunduha ganina, kutob sa life and honor. Dire na yung mga nadagdag sad, no? Righteousness. Ang-apil ang righteousness, ilang terms na siya actually, then honor. So again, nagsunod sa pagkamatarong, righteousness. Whoever pursues righteousness and kindness will find life, righteousness, and honor. So tulog yapon diri sa kining ESV, no? Nga righteousness, kindness ang iyang gipurso, nakakaplag sa life, righteousness, and honor. So murag in other words, nindot mga no, kay nakapatulog life, and then at the same time napakay righteousness, and then napay honor, no? So nindot kay sa mga kinabuhi supposedly. Next, there is a yung American Standard Bible, the one who pursues righteousness and loyalty. So there, instead of kindness, loyalty ang gigamit, finds life, righteousness, and honor. So loyalty. Sa lain ko, he who follows righteousness and mercy finds life, righteousness, and honor. So makita natin ng lain mga terms gigamit, na justice, na righteousness. Ang sa mercy, kindness, loyalty. No? But again, magkakaplag kung na siya life, righteousness, and honor. Whoever pursues righteousness and love, so there love instead of kindness, mercy, loyalty. No? So love ang gigamit, finds life again. Instead of righteousness, prosperity. Ang iyang gamit sa NIV, prosperity.
But again, the term is good agyapon, kasi nagdigan na prosperous life good. So pareho gisa nga maayo kung mag-pursue of righteousness, and then for justice, at the same time exercise love, kindness, mercy, loyalty. Sa ISV, whoever pursues righteousness and gracious love, so di lang kay love, gracious love, we-define to niya, finds life, righteousness, and honor. So diha kita ito nga, nindot kayo siya nga fruit sa atong pagkinabuhi og righteousness o kanang natay gracious love. Sa NLT, whoever pursues righteousness and unfailing love will find life, righteousness, and honor. So, unfailing love ang gagamit niya. And then, one who pursues righteousness and faithful love will find life, righteousness, and honor. Yeah, dire. He that followeth justice and mercy shall find life, justice, and glory. So, ang gamit niya justice, no? Kanina, murabag, gisuklian na po siya justice. Gisuklian po siya pagkamataro, something like that. Now, kini siya rin actually, medyo good. Lisod siya, in a sense, again nga, when you exercise justice, katong mag-suffer sa katong mga dautan, they will really, kaya ka nga, wala sila kadawat of mercy. Muna nga, mura og, ang kining founder sa Jehovah's Witnesses, for example, si Charles Taze Russell, muna ihang dili masabtan. Kanang bitang God is a God of justice and mercy. So, muna nga, kung He's a God of justice, God of love, God of mercy, God of justice, para niya di ma-reconcile. Because again, kung mag-exercise ka justice, ang hitabo na nga, di ka maluoy atong culprit, kung sadaan. So, muna again, the basis of belief sa mga Jehovah's Witnesses, na walay impyerno. Tungod kay dili daw ma-reconcile niya nga God is God of mercy, at the same time iyang i-punish ang tao nga makasala. So let's try to see kung sa manggini siya. So ayun again, ang basic lang kay makuha nato din, magtinarong ta, we exercise justice, at the same time we also show kindness, mercy, love, loyalty. Of course, nindot na nga a verb, no? Kana siya mercy, kindness, loyalty, love. So again, kung mo kinabuhi tag maayo, then makakaplag po tag life, kanang nindot nga life, no? Of course, ang justice, makuha po nato, most likely, no? I-reward kas Ginoo kung ikaw na yung biktima, you will be able to get some justice, no? Or glory or honor. So siguro mangita nga honor or glory because lisod kayo exercise both. Kinabuhi ka nga injustice at the same time execute kag mercy. But kung sa imong nabuhat na siya despite nga medyo dili maayo, ako ba maglisod buhaton ba, no? Na mo exercise of justice, makontrahan ka. But at the same time magbuhatan kag mercy sa tao. Lisod siya buhaton in a sense, pero kung mabuhat na to, you will have honor or glory. Makadaig ang tao nimo kung kaya nimo buhaton both justice and mercy. But that's the kind of God that we have. Really. That is why one of the items na tatanawon karon is our God is a God of justice and mercy. We'll try to understand that one and kung sa may ato makuha. Kini, klaro naman siguro, no? Kini earthly life ang ipasabot diri sa itong proverb, but this is very much similar also sa itong life afterwards, no? Life after death. More about ito pinaka-importante. So, ato to siyang i-focus diri sa itong study because ito mo yung pinaka-importante. Basin malimot ato. Kasi mag-enjoy lang tayo sa life and then na-miss na to delikado. Okay, so muna itong first item, our God is a God of justice and mercy. Agree man siguro tayo, no? Huwag man siguro mo disagree, ani? Okay, so ang first verse na to sa Ephesians 2, verses 3 to 5, klaro gid rin, no? Nga God is a God who is rich in mercy. Sa verse 4. So let's just start sa verse 3. We too all previously lived among them in our fleshly desires, carrying out the inclinations of our flesh and thoughts. And we were by nature children under wrath as the others were also. So dire makita nato nga gihisgutan dire nga kita dautan ta. So by nature anak ta sa wrath. Anak ta sa kasugo. So nagbuhat ta kuno sa inclination sa atong
tunod o sa atong panghunahuna. Fleshly desire. Pero, but God, who is rich in mercy, because of His great love, so makita natong mercy o love na joy, no? Ganina sa atong Proverbs chapter 21, verse 21, kanang mercy, love, kindness, loyalty, nagpad po na siya, murabag makita interchangeable. So, who is rich in mercy, because of His great love, that He had for us, made us alive with the Messiah, even though we were dead in trespasses, you are saved by grace. So, dahil makita na ito, mag-igsunan, no? Yes, God is a God of mercy. So, muna ang gitugaan tao, salvation. Pero dili nato ni siya gamiton nga murabag atong himuon nga lisensya. It doesn't mean nga because God is a God of love, God is a God of mercy, we can do what we want. Dili pasabot nga na. Because since He is a God of justice, He will implement what is just. For example, magbinuang ta, yan ay nagbinuutan, pareho ra tag reward. For example, kita, aktibo tang nagsimba, aktibo tang attend midweek, aktibo ta sa atong mga activities. Kunya, katong mga tao, di ganit mo ila Ginoo, or mo ila Ginoo, di mo pasalamat, or di mo simba, for example, nga, tagaan pareho ra gyapon reward, di ba? God is now, di na siya God of justice. Diba? Kaya ang naningkamot, equal ra og reward sa wala naningkamot. Diba? Bisig asa ka, for example, in the corporate world, katong mo ningkamot, mo gito kidisi ba dakong sweldo? Ang katong dili, mataktak pa mong gani. Diba? So, that's the nature. So, dire, muna, dili na to ni siya himuon nga murag lisensya ang mercy or love sa Ginoo. Because again, God is a God of justice. So, iya pong i-implement what is due. So, kanya kong example, katulang nga, kapita, nagtinarong ta, naningkamot ta, mupli sa Ginoo, niya, ang uban wala, imatag ning tayo sa Ginoo, niya, tagaan ang the same reward. So, makaya nga, God is injustice. Unjust ang Ginoo, kay itagaan tag, pareho ra sa, wala tay reward for our efforts ba. Mas labaw na gid ani kung areta sa doctrine of predestination. Kaya ang predestination, kung asa ka gi-assign sa Ginoo, langit ka o impierno, it doesn't matter imuhang gibuhat. So for example, perti nimong kayod, kanya, kuanday ka na siyang, para impierno day ka. So bisag kung saan mo kabuutan, na impierno ka, adjust atong Ginoo. Pero as na ay tao nga, bisag way gibuhat, pero para langit na siya, langit din siya. Kaya gipredestin na sa Ginoo. So makita nato no, nga, murabag, itong example kanina, nagbuhat sila maayo, ang usa dili, pareho ra reward. Pero yung example na karon ikaduha is baliktad yun. Meaning nagbuhat og dautan na reward siya. Ang nagbuhat og maayo na punish siya. Di ba mas grabe ang injustice? No, kung atong dawaton ka ng predestination nga teaching sa mga Presbyterians. Kaya kanon tila nang dili kuno-kuno ka kung sa atong pagkamakasala, dili ta kapili sa Dios. So ang Ginoo na kuno nagpredestin nato. So diha, makita na itong grabing injustice sa Ginoo. Kung ang nagbuhat og matarong, iyang impierno, ang nagbuhat og dautan, iyang ilangit, tungod ka na predestined na sila. Diba? So I hope, ato na siyang i-unanaon nga God is a God of justice. Gani, si Paul may nagsulat ani, kini siyang Ephesians. No? Si Paul na po siya gisulat sa Romans. Ingon din sa Romans 2 verse 5, but by your hard and impenitent heart, you are storing up wrath for yourself on the day of wrath, when God's righteous judgment will be revealed. So, kung righteous judgment, di ba mo nang word ganyan, justice. Di ba itong justice and righteousness, di puli-puli rin ito, righteous judgment. So, ingon niya, kamo nga mga gahig kasing-kasing, nag-ipon ramo, no? Nagpundo ramo o kasuko, no? Ngadto sa, alabi na ipadayag niya nasa Ginoo ang iyang kapungot. So, in other words, kamo nga magahig kasing-kasing, dili mo rewarded but mapunish yun mo because God is a God of justice. Verse 6, nga naman, for He will repay. He will repay according to each one's deeds. So, sumalas binuhatan. Sumalas sa gibuhatan. So, again, katong ganina, may ka nga, parehog, usa, gabuhat o matarong. Unya, ang usa wala.
Pero pareho ra sila nadawat, pareho ra rewarded sila duha. So luoy katong naningkamot niya ang usa wala. Pero mas worse again kung adto sa predestination katong nabali. Naningkamot siya maayo, pero pag impyerno man siya, ay impyerno gyud siya. Katong wala naningkamot kay sa dautan kayo pero palangit man po siya, langit po siya. So bali, mas worse pag yun ang pagka-injustice sa Ginoo. Kung muna atong itudlo, no? So, yung ano din, no? Sa verse 7, for those who by patiently doing good, so makita na ito nga, nagbuhat o maayo ha, patiently, seek for glory, honor, and immortality, He will give eternal life. Oh, so, muna ang God of justice. Kaya nanikamot na siya, pailupon ka nagbuhat mo tarong, gani, eternal life. While for those who are self-seeking and who obey not the truth, okay, dili mo sunod sa truth, but wickedness, there will be wrath and fury. So, makita nato na nga, again, kung malangit no, maka-enjoy ta eternal life, tungod kay nagbuhat ang sakto. Dili kay gidestin na tas Ginoo. Kung maimpirno ta, tungod po na sa itong binuhatan. Tungod sa itong binuhatan, atong kadautan, hindi dili ta obey sa truth. Diba? Nga gani, padayon nato sa verse 9. Ayun diha, ang resulta sa mga taong dautan, there will be anguish and distress for everyone who does evil. So klaro no, nga God is the God of justice. Kaya katong magbuhat og dautan na say distress and anguish. Then sa verse 10, but glory and honor, so and peace, so di ba mo man makuha sa tao nga katong ganina no, honor, glory, di ba? Mo man makuha sa tao magtinarong, mag-exercise justice and mercy. Yan ay peace pagad for everyone who does good. So nagbuhat og matarong. In verse 11, for God shows no partiality. So makita na to nga God is really a God of justice. Okay? So God is a God of justice. So iyag yung i-render kung unsay Diyos sa tao. So again, dili pwede nga kita naningkamot tag simba unya naningkamot tag attend sa mga services and then in the end okay ra gri ay sa katong wala atin wala simba-simba, pareho ra gyapon madawat nato. Dili siya just nga paagi. Again, samot na kung naningkamot tag maayo, simba ta kanunay, kunya impierno ta kay gipredestin na ta. Whereas katong nagdaot tag maayo, nalangit kay gipredestin po siya. Diba? Makita na to nga naguba na ng God shows no partiality. Mura gipaboran to kay mo ang gusto, nalangit siya, o impierno siya, bahala siya, impierno siya. Diba? That's partial ang Ginoo, dili siya God of justice. So, karon ang question, I hope you will share this, no? Ang mga Jehovah's Witnesses, mingon sila nga, lagi, dili na reconcile man to ni Rosel, no? Ilang founder. Ang kan kuno, injustice kuno sa Ginoo, nga siluutan ang patay. Kay patay na gani, siluutan pa. Okay, so, doon na may kasi na may gusto i-share. If ma-encounter na ninyo sila injustice na sa Ginoo, nga patay na gani, silutan pa. How do you deal with that argument? Okay? Before ko mo proceed, let's have some sharing. No? How do you reconcile? May mo share? May mo ginay argument sa mga Jehovah's Witnesses. Munang wala yung impyerno. Kaya again, injustice daw sa Ginoo, kung iyang silutan, ang patay na. Patay na gani, silutan pa. So muna again argument sa mga Jehovah's Witnesses. So what do you think? Kung sa inyo ikatubag ana? Anyone sa Zoom or dire? Okay, ang argument is pandaw kana siyang again dili sila motuo nga naay impierno. Ang reason nila is injustice sa Ginoo nga mag-suffer ang tao in eternity. Injustice sa Ginoo nga silutan niya ang patay na gani. Nakapanood ko namin ko usa ka estudyante sa una Jehovah's Witness nga ni-appeal og Bible study. Mo na iyang pag yang i-explain sa amo nga injustice mas Ginoo na patay na gani silutan pa. So, sige sis. Pero kung naihatag na sa rules, ang rules sa tuwang dapat sundin, wala tayong paluan na. So, righteous sila ang Ginoo, just na siya, mamupati siya sa tuwang, Okay. So,
kung naa siya mga balao daw, no? Niya, i-break niya. So, just agapon siya kung mo-inflict of punishment. Okay, so, again, God of justice man siya, so, gina siyang ihatag. Napabailain nga ka, no? Thank you, Sisa. Napabailain po nga mo share. How do you deal with that, nga, injustice man as Ginoo, nga patay na gani, silutan pa. Sinay, Patay na sila, sir, ang ilalim body. hindi ko ikukakon sa ilang concept of sa ilang, basta one thing for sure is, dili magantos ang patay. Kay injustice lagi kuno sa Ginoo, nga patay na gani, niya silutan pa, pantuson pa, something like that. Okay? Walay mo sa Zoom, basta na mo points. Kung wala, no? Anyway, if you think about it, imagine Christ came to die. Nagpakamatay ko si Christ para nato ng mga makasasala. Pero dili lagi automatic. So, nagpakamatay siya, karon naa siya gihatag nga paagi, nga makaabil ta siyang kamatayon, nga ma-forgiven atong sala. So imagine nagpakamatay ko siya para lang tatagaag chance nga mapasaylo. Kunya ang tao, di gyud mo dawat atong nga chance. And then sinutan siya. Kunya unjust na din Ginoo, di ba? Naghatag dug siya paraan. Siguro kung wala siya naghatag og paagi, wala siya wala si Christ nagpakamatay, siguro in a sense pwede nato dawaton na siya. So the fact that Christ died for our sins, nagahatag chance nga maluwas, kunya dili gihapon ta mo dawat, then di na gyud ta kaingos Ginoo nga injustice siya kung mosilot siya. Nagtagaan mo tag chance. Di ba? So I hope ipakita natin na nga the death of Christ bugat na kayo na nga maway siya mo inihatag na tog chance nga di ta ma-impierno. Pero dili again automatic kay pwede mo ginaabusahan. Di ba? So dili automatic. Naa siya paraan simple lang kayo, pero kung nanaon ba, dili ba yun as difficult as pagkamatay pa ka sa cross. Kung mahatag tag time, ako nag-emphasize ng Bible study, nagsige ko hatag time for Bible study sa mga tao, libre. Pero kanang akong effort, dili na siya ika-compare sa gibuhat ni Kristo dito sa cross. So ang akong effort, dili siya naka-disqualify me sa mga makaingon nga dili na ko saved by grace. By grace gihapon. Kaya kung again, ikumparar na to ang akong gibuhat, dili man gud siya pareho gid ang weight sa gibuhat ni Kristo. Just like atong akong example po sa the grace of God nga lesson. Dito ako ipakita katong nakadaog og kutsi. So nakadaog sa kutsi, grace dito. Kay siyempre wala gito ni gibayaran. Natagaan lang to siya coupons because nakapalit siya certain amount of grocery ba or whatever goods. Kunya, kato iya man itong gi-enjoy kato ang gibayaran. So in other words, pakapin na ito, grasya gito. Pero, you have to, imong dawaton siya sa saktong paagi. Mo claim ka, doon na kay ID pakita, normally, ang kanang winning stub ipakita, kana siyang within 60 days. So kung ipakita na nimo, nagasto ka, for example, nakastisa, madto kag kayala, masahe ka, dili gina worth comparing dito sa katong price sa ang presyo ba sa kanang katong kotse imong nalagaan. Di ba? Bisag mag-taxi pa ka paingon dito, bayaran pa kag 1,000 per hour nimo, o muna imong rate, pila ka oras, bisag one day pa, pilara, you will have mga 8,000 ang nalugi nimo, pero the worth is 500,000 or 1 million. Ano naman siguro kotse rin 500,000, hanap siguro. But, nga nakadako ba? So, wala nga, dili gid siya consider na itong injustice ang Ginoo, just gyapon ang Ginoo kung iyang implement ang kini siyang silot because naghatag siya chance unya reject pag yun sa tao. So di kita ka blame sa Ginoo kung kung i-punish ta. Di ta kay mo niya nga adjust siya. Okay? So I hope naklaro na siya, no? So padala nato ni siya. Dire, klaro po yung ni Kristo, no? Nga just good siya kay ano man. Isa, do not be astonished at this. No? Kaya ang hour po no is coming when all who are on their graves will hear His voice and will come out. No? Those who have done good deeds or done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of condemnation. So, klaro kayong isulti ni Kristo nga
according to our works jud. Kung nagbuhat tag matarong, then resurrection of life. Kung nagbuhat tag dautan, resurrection of condemnation. That's a just God. So again, wag ya po'y luna ka ng concept of predestination nga langit ka, bahalag no matter kung unsay imong buhaton, basta langit ka, kung impierno ka, bisan pagbuutan ka. Diba? So, klaro kang ni Kristo nga walay, sanay ka na siyang, wala ganang predestination. Wala na akong appeal dire, kay taas na kayo ito, pero Matthew 25, no? Katabi taong bahinon sa Ginoo ang tao sa wala og tuo. Ang reason nga nung atos tuo katong mga sheep because nagbuhat sila og maayo. Ang reason po nga ito ibutan sa wala, itong goats, tungod kay wala sila gibuhat og maayo. So again, the Bible is filled with verses nga ang God is a just God, gid siya. Again, there is no room for predestination. Predestination is really from the devil. So muna ato na i-avoid, we should not believe that. No? We should not teach that and keep it. Very sad, no? Anyone who does not remain in Christ's teaching but goes beyond it does not have God. The one who remains the teaching, this one has both the Father and the Son. So makita sa nato gyapon, no? Kaya imagine, no? Wala nagpabilin sa teaching niya, luwas na gyapon. Di ba? Ikaw nagpabilin, luwas ka na kay Diyos. Ang wala nagpabilin, nagapoy Diyos. So what's the use? Magpabilin pa ta. Or again, samot lagi kung duha na katong ikaw nagpabilin, na impierno ka. Ang wala nagpabilin, na Diyos. Kay again, na-predestined na siya. Di ba? So muna nga, klaro ka ni dire nga, bisan tuod siya, God of mercy, God of justice po siya. So kinahanglan jud, no? So muna nga inumdum nato, no? For example kini, no? Pumun man kayo ng predestination nga teaching karon labi na sa mga Presbyterians o guban pang mga like mga Baptist uban, no? Dili na teachings ni Christ, kung nato na siyang dawaton, we treat God as injustice. No? At the same time wala tay Dios. So useless atong worship, no? Kung wala tay Dios. No? Sayang-sayang lang atong oras, atong resources kung kita nagsimba kita sa mga uban sa mga tao nga nagtudlo og dili mao. Sabi na kani siya again, no? Atong pakita karon nga God is really God of justice. Meaning i-implement niya kung unsay due dili kay pareho rag madawat sa wala nagbuot og tarong or nabali pag yun. Again katong sa predestination ng nabali. Okay, so next. So gani ningon na kung sa ka-strictos na sa una. So kita God of mercy pero kita kung dunay mga anas niyong balay, ayaw nga wala dala ng pagtulungan, ayaw dawat sa inyong balay, ayaw ganig pangumusta ha. Kana ka-stricto. No? Kaya katumugrit maka-share sa iyang evil works. So muna nga greeting sa maka-share na labi na gyud moadto gid ta kanang mo join ta sa ilang worship, for example kay dili lang greeting, we are having fellowship the same teachings and so on, we join with katong dili na yes sa Ginoo wa po tay Dios anak nang careful ta nang so ang last na to nga point is kaduha pa man Christ's warning must be treated seriously. Okay, so ato na siya nga kanday, if you want to have life, kining true and lasting life, naigisulti si Christ ani. There is Matthew 10:34 to 39 ni siya, no? Sa verse 34, isa ayaw mo ginahuna that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword. So sa may pasabot niyang sword, dala gi-explain niya. Sa verse 35, for I have come to set a man against his father and a daughter against her mother. Daughter-in-law against her mother-in-law. And one's fools will be members of his own household. So diri makita nato nga mo ni warning ni Kristo, serious ani. Diri ato gi siyang unahon. If you want true and lasting life, priority gyud si Christ. No matter what. Kaya yun ang tendency mo nato is maikog ta sa atong mga kapusot ka pamilya. So kung bayton ta silang pagsimba, mo join po ta kay maikog ta. Pero muna, kisa may atong gikan or di taganahan malain sila. Kana common gina kayo, no? Di taganahan nga, di malain sila. So muna nga, instead nga mo barog ta sa sakto, mo go with them ta. So, pero ingon din ni Kristo, kung ikaw tinuray kang, o kita tinuray tang mo follow ni Christ, naagi tendency nga,
ang atong ngayon da once po so mo imo makaaway imo mismo imong mga napusot ka pamilya no igsoon inahan amahan may tabo gina okay ako gani mo na sa ako sa una akong papa pa sunugod aning Bible kay nga suko kaysa sa ako kay mo na Christian ko ako mama maupod no mo na uli nako kapuyong kapoy kayo kay mora ilang sige og para sa ako so pero ako nagpadaog bahalag ginikanan ko sila kay mo may itudlo ni Kristo nga kung pan ka unahon na to sila padaog pa kay bawo mo tagi sayop ko niya kadto gyapon ta dawat ta sila ha then wala na ta si Malosat no si Malorag gini siya mo sa upat sila kam nagsuon so sa iyang pamilya siya ra ginalahi yang mama yang maigsuon pareho of course pareho sila sa una sa nakaabil ka na sa mga born again. And then si Malo lang ang natudluan sa Church of Christ and then ni Kwarge na siya kana siyang wa gyud siya mo appeal dito. Pakibaw na sa to, wa na siya simba dito despite nga kan siya kanang mga igsuon. Sagod binuangan ro siya dito sa kan no. Na mga daghang mga storya di maayo ba. Pero ni stick gyud siya because again we have to be serious about kanang ni Christ. Because what's again the point of magsimba ta hatag time kunya ang ginawa di malipay. Di ba? Ni kamatay na to mag-antos pa ta. So muna nga careful ta nang we have to treat this warning seriously if we want to have life. Sa verse 37, whoever loves father or mother more than me is not worthy of me. Whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And then, so kana no? Dili ta takos kung atong unahon sila. Kibaw kita nga sayop ang lang gitudlo for example, no? For example, kung parents nga Catholic sila, kibaw ta nga sayop yun. So nganong magpadala man ta niya sa side ni Malo, kibaw siya mabunagin, nag-Bible na gani itong ihang mga igsoon, yang mama appeal. Ni wa siya ni appeal dito na kibaw na siya sayop na. So diha bahala to na may panilang parents pero yung parents ang igsoon, pero importante na palipay niyang Ginoo. So, whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. So, kanang pag, medyo sakit din na noon, labi na akong daghang ng bating istorya ikaw sa ato, kay wala, di tam kuyog nila sa ilang grupo, ilang religion, whatever, nga di gawang tanga di mao, sakit din na siya. But that's our cross that we have to carry. Kanya ako, di ta musunod ni Kristo, di ta takos niya ako, no? So, again, ikamatay na to asa tapaingon. Sa verse 39, those who find their life will lose it. So kanang pasabot na dire katong mga mugowit ta sa atong kanba no sa like again sa akong pamilya sa una sa like sa Kamalo nga pamilya kung mugo ta diha bisag kabaw tang sayop then we find life dire kalibutan na pero we'll lose it. So man nga again mas importante sa akong emphasize kanina we find life katong sa Proverbs finding life man to o obtaining life. Pero kung life lang sa kalibutan useless man na, labi na kung we will lose it. Muna nga ito nang gipalapda ng atong Proverbs karon nga nag-include dito kanang tinuray life. Dili lang kay life nga na-enjoy na nato karon. And then those who lose their life for my sake will find it. So kung kita wag nautangan tag kinabuhi tungod sa atong mga kapusot sa pamilya for example nga murag nalain na nato tungod kay di ta madala nila, di ta mukuyog nila because we know nga sayop ang laha for example. Then, for Christ's sake man na. For example, katong tulo ni Christ, nga just siya, yung tigaan, render niyang ang judgment kung nagbuhat ka mataro, resurrection of life. Buhat ka dautan, resurrection of condemnation. So, man nagitudlo ni Christ. Kung lahi ang lang itudlo, di ba? Una, wala tayo Diyos. Ikaduha, wala tayo, nisunod ka sila, wala tayo, di tayo worthy ni Christ. When we die, we will suffer in eternity. So, what's the use of our life na na-enjoy dire kung sure na ba nabuhi inikamatay na to, we will lose it in eternity. So, mas may pang we lose it dire kaysa dito na sa after death. Di ba? So, I hope serious ta aning ni Christ, no? Nga, we have really to stand if we want really life. Kung life lang is kalibutan na, okay na siya. But kung life yun nga, kanang mag-enjoy na itong langit, no, with God no, in eternity, we have to be very serious about kuning gihatag ni Christ. No. Muna sa una when katong ingon nga ako nag Bible study na ako, I want to be I decided to be baptized na.
So what if your parents disown you? It doesn't matter. So ako ginang gibarugan nga bahalag dili sila because importante man ni siya nga kining case ni. Now, before ko mo proceed, na ba mo hatag example sa Bible? Nga murag yung nana ang hitabo, murag he lose his life in a sense, no? Pero of course, he enjoyed God's life. Kasi namoy ka share nga kana siyang example. Sayon naman siguro na ang example lang atong i-share, yun na share. Si ingon na Erika kan Job. Okay, so that's a good example also, no? Si Job bisag giwagtangan na iyas Ginoo. Kato kay dili lang gyud ingon nga figuratively murag nawagtang sa iyang anak kay nawagtang mo gyud literally. No? Literal gyud nawa physically nawa gyud yung anak. Pero wag siyang bias Ginoo, no? So, kunay nindot example po, no? Ingon ni Sis Gila, Paul. Yes. Si Paul sad, no? Grabe na gutong posisyon niya dito sa iyang pagka-Pharisee. No? Taas ang posisyon. Pero tanan iyang gi-count as rubbish kay nakita niya ang sakto. So yan, that's a good example. Napa ba? Si Paul, gikontrahan ko ni maayo. Dili lang iyang pamilya niya, pati na ang mga katong grupo nila sa mga Jewish people. Si Moses daw. Sige, si Moses ato man ang i-mention niya. So ako lang ang i-ikan po niya si Moses. No? So thank you sa inputs, no, Sis Gila. Kasi napailain. Okay, si Stephen daw. Yeah, it's true. Unang Christian martyr. Sulti siya, kanang bahala na sakit gigit yung panulti niya. Pero sakto man. So, gipatay gani siya. Pero, nga gipakita siya sa himaya sa Ginoo before he died. No? So, that's good. No? So, dagang example sa Bible actually. So, hindi siya usa lang. I don't know, napailain. Okay? Kung wala na, let's proceed, no? Si Abraham, is a good example. Settled din siya, dato kay siya, settled siya sa kalugar niya. Pero pabiyaon siya sa iyang country, sa iyang mga kapusot ka pamilya. Nadadon siya sa lugar nga, ipakita niya. Kani, di gani siya lalim. No? Nga, niya ka sa imuhang mga kapusot ka pamilya, kay muadto ka sa gisaan sa Ginoo, patawaan ka. No? Ingnon rin niya sa mga tao, may iyang mga kapusot ka pamilya rin. Kung siya ka, Abraham, nabuang na kasi mong tinuhuan. So, malamang, mo ginay ko nila. Kay lahi ba si Abraham, dili mo na siya pareho sa mga ginikanan o sa mga igsoon. Diba? Ya, siguro paglakaw niya, padayon mo gini siya, kay dire sa ni padayon mo gini siya. Kita na to nga ma-assume na to most likely nagsigitog tabi ang mga tao pinakabuwan siguro sige asa nas Abraham pa siya sa una, no? Asa nas Abraham ngayon ba na nabuang siya tinuan ko nibiya siya nga dato na kay siya maayo ng pagkabutang unya nibiya. Okay, so pero tanaw na to sa Hebrews 11 by faith tungod na to siya pagto ni-obey siya. Umiad ko sa lugar nga iyang pagdawato na sinutans pero he set out not knowing where he was going. Wa sa kibaw gani pero nisunod gyud siya. Just like sa ato, musunod kita ni Christ. Balag unsa mitabo. Wa ta kibaw asa exactly ang langit. Pero gisaad niya nga nailangit. So kanang lanok Canaan wa na mibaw ini Abraham so na pero niad ko siya because of his faith niya ni-obey siya. So bahalag unsay mga istorya sa iyang mga kapusot ka pamilya. So, ito si Moses, no? Gisgutan ni Kwan. Kini ka Moses po, usa po ni sa something we have to think about, no? Kay kung hinanaan magod, kung sa'yo ba yun, madala ka sa material things ba? Okay, attractive mo kayo ng material things, no? Nama yung mga uban nga ma-inganyo, no? Kay mas like kwarta to do something. So, pero kini si Moses, nagidahan kwarta ni, imagine, apo na siya sa kang Pharaoh. Pero, kibaw mo siya nga di mao, by faith, when he was grown up, refused to be called a son of Pharaoh's daughter, choosing rather to share ill treatment with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. So muna iyang naghana dato kay kung di na siya kwarta lang hisudan kitinda tuwa. Pero mas maayo pa kuno nga ari siya sa katawas Ginoo, bisag daoton gidaot sa mga tawo nga di mo ila Ginoo ang mga Israelites. Mas maayo pa kuno mukuyod siya dito kaysa pinay kunong fleeting pleasures of sin. So munang sa verse 26, he considered abuse suffered for the Christ to be greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking ahead to the reward. So muna atong naon po nga mga
Ni-recorded gid nga with faith. Naagi sila gibuhat. Tinuray may faith. Willing gyud sila mo give up sa something to be given up. O niya, wala din siya madala sa wala siya madala sa kwarta kay kato dato mo to kay si kan. So, pan gid ang ihagid is be with God. I hope ako po na ito ato, no? Ang ato is dili mo matter ang naawalay kwarta. Ang ato is we will be with God. So, muna yung pinaka-importante ng atong mamaang. Okay, so I hope natay mga enough examples and I hope makalearn na. Ari ta sa murag lisod gyud, no? Kuno naon na to. Lisod gyud kay imagine no, kanabit ang pressure bitaw nato sa pressure sa atong nakapusot ka pamilya or katong kung for example no, ma-attracta sa kwarta for example nga murag tempting kayo nga pag gyud kay murag lisod gyud. But we have to note no, nga dapat magpabilin ta if you want to have the true and lasting life. Dili kita mayon nga sila daghan sakto to sila. Biyaan ako ni siya, ako na lang malin habilin diri. Biyaan ako ni kay di siguro ni sakto nga grupo kay gamay ra man kayo ni. Kato daghan lagi kay sila. So remember this, ni Kristo. Enter through the narrow gate, for the gate is wide and the road is easy that leads to destruction. And there are many who take it. So, mo nag-ingon ni Kristo. Adto kuno mo sa sigpit nga ganghaan agi. Ayaw mo atong halapad kay nga sayon kay nga dalan. Kay paingon nas kalaglagan. Daghan ang paingon niya. Verse 14, for the gate is narrow and the road is hard. Sa ibang version difficult is the way of life. Okay? Road is hard that leads to life and there are few who find it. Okay, mga kaigsoona, no? I hope kaya ba nato mo barog bisag kita nila habilin? No? Panahon ni Noah, kaya kay ning barog bisag usan lang ka pamilya habilin. So ingana ba ang atong pagtuo nga kaya tang mo barog, bahala kita na lang habilin. Bahala kita lang usara. Like ato si Elijah. Si Elijah rin siya, Lord, ako na lang habilin. Ngayon Ginoo napa ko 7,000 nga wala mo luhod kang Baal. Diba? So sometimes ingana tong thinking ba nga kami naman lang sayop siguro mi. Adto na lang ko sa daghan. So again, ingon diha ang paingon gyud sa tinuoray nga life dili sayon. Unya gamay ra gyud na diha. So I hope we find encouragement no nga nagpabilin ta bisag gamay na lang ta. Dili ta magpadala kay daghan sila kay kana siya labi na kung klaro kay ang mga teachings na dili mao ato gina i-avoid if you want to really obtain the true and lasting life. Gamay ra gyud na siya kanang makabaton kuno sa true and lasting life. Okay? Gani dire no, yung ni Kristo, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only the one who does the will of my Father in heaven. So dili enough nga okay ra man siguro mo join ko nila kay giila mo gyapon nila si Kristo nga Lord. Christian man po sila. So kana kung mara ba natong kumong kana madungog sa mga tao, no? Nga Christian mo po na sila di okay ra na basta basta mutuo lang kas Ginoo. Something like that. Ngayon nga ready kanan. No? Kadto ra kuno nagbuhat sa kabubutong samahan. So sa may kabubutong samahan, if you want to have life, kinahanglan kung kontra nato ang atong mga kapos ka pamilya, dapat mo daog ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kung unsa may mga butang nga mga makita nato nga minta gamay na malang ni ayaw ka discourage. Kabubutos Ginoo nga mosulod ta sa gamay nga ganghaan. Bisag difficult ang way of life, ingon diha anak ta musud di ta sa katong sayon lang. Daghan sila dito. Okay, so I hope you have to think about it. Gani dire example na ni Kristo no. Daghan. Kita no, many. No, many will say to me on that day. No, kanang adlaw. Lord, Lord, did we not prophesy in your name, cast out demons in your name, do many deeds of power in your name? Klaro kayo, daghan, the day of judgment. So again, dili ta magpadala nga nagamit na po sila sa ngalan ni Kristo. Dili na enough. Ang ato is mao ba gitudlo ni Kristo. So next, dire no, I will declare to them, I never know you, go away from me, you evildoers. Di ba kasakit no kung inong tawa ka mo mga wa kailan ninyo. Dili niya ilhon. Ya daghan ko no. So gamay ra gyud ang makakaya daghan man ingin re. Amo ingon. So gamay ra gyud. Mura nga again no matter kung unsa ta ka kagamay, no? Ikaw na ba usra o ikaw na lang usa lang mo ka pamilya o usa na lang mo ka balay, no? Bisag na pamilya, basta
magsunod das Ginoo, bahala na. No? Dili gid ta mo give up. Okay, sayang kayo. So what's the use again, no? Magsimba ta sa mga grupo nga dili man iyan ni Kristo. Nagamit sila ngalan Kristo pero dili man iyan ni Kristo. So useless man na kay di man ilhon ni Ginoo. Nga kamatay na to, sayang kaya itong effort. Okay, diri sa no? Example ni siya nga gamay ra, no? Si katong sa panahon ni Noah, ano, nakita niya kadautan sa tao, grabe. No? Every inclination of the thoughts of their hearts was only evil continually. Yeah, the Lord was sorry that He made mankind on the earth and it grieved Him to His heart. So imagine na nag-uol ko ng Ginoo. I hope nag-uol ta, no? Kung makita na to nga lahi ng ang mga tao magpalayo sa Ginoo, mubiya sa sakto. I hope mag-uol ta na di ta malipay. And then, so the Lord said, I will blot out from the earth human beings I have created, people with together with animals and creeping things, birds of the air. For I am sorry that I have made them. But Noah found favor in the sight of the Lord. So sa ato hibawaan may 8 lang sila kabuk na saved. Nya pila kabuk tao atong panahon na. Maabot og 900 ang lang edad. So I don't know, no? Bisan lang ka 1,000 nya versus 8. No? Pwede yung gamaya ang 8. But mo na, that's the reality. Only few ang makapahimo og Dios Ginoo. Because again, this thing ni Christ difficult is the way of life. Lisod. Kaya again, ang mga tao, magbira na to. No? Sabi na ito, mga kapusot ka pamilya, magbira na to. Pero kung di lang padala, we will find favor in the sight of the Lord. There is sa katungkang Lot. No? When the morning dawn, the angels urged Lot, saying, get up, take your wife, your 2 daughters who are here, or else you will be consumed in the punishment of the city. So, ipanis sa Ginoo niya, pila lang kabuk sila. Lot, Mrs. Lot, o 2 daughters of Lot. 4 lang sila. Niya, magdalangay mo to si Lot, gibiragi siya, ug yung asawa, ug yung 2 daughters. No? Kay the Lord could be merciful. So, makita nato rin, no? Ang Lord was merciful, gisave niya ang mga tao nga iya. Pero iyang gipanish ang mga tao nga nagsupak sa iya. So, He's a God of justice and a God of mercy at the same time. Diba? So, mo po na sa ato po, mo exercise the judgment, so dapat merciful and just po, dili kay pabor-pabor. And yeah, to him, and again, the Lord being merciful to him, and they brought him out and left outside the city. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah, sulfur and fire, and from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities, and all the plain, and all the inhabitants of the cities. What grew on the ground. But Lot's wife behind him looked back, and she became a pillar of salt. So, nakita na ito, ang Ginoo merciful siya. Isave niya ng upat. Pero simple nga instruction nga ayog lingi, because He's a God of justice, nasilutan po si Lot's wife. No? So, tulog agad ang kalusot out of 2 cities. So, magandang question, kaya ba nato nga mustay na lang, kita na lang? No, kung makita ang situation ba nga kami na malay nahabilin o ako na malay nahabilin, because again, as long as sakto na siya ang gusunod, makita na to nga nagi na reward, no? We can obtain true and lasting life. Okay? I don't know na pa ba may examples na ma-share. Sinamay tatagatan mong chance, no? Kasi may example pa, good examples to share na wala na ko mahatag. So, arin as reflection sa lang, ha? So, do we just remember God's mercy and ignore His justice? I hope di na ito hinungduman ang mercy lang. Because there is a tendency nga atong himuon na siyang lisensya ang gugma o kaluoy sa Diyos nato. I hope din may tabo sa ato. Next, are we willing to separate from our family and friends if they won't follow the real teachings of Christ? Okay, so I hope ato na siyang naon. Next, are we willing to stay in the faith even if you are only few? And then ang last na to is, do we believe that we can obtain eternal life not because God has predestined us, but because we truly obey Him? I hope mong tayo ang gituan. Dili ka mutuan ng predestination because that will make God unjust. So, ang katong maka-obtain ng eternal life, katurag yung deserving. Nagbuhat o matarong. Nagtinarong. Okay, so wala naman tayo oras. Thank you sa inyong time.